Si Edniel Parosa, hindi ho ba kailangan kapag ka Sunday, mga light mga issue muna yung ating tinatalakay, at ngayon ho dito sa isyong pambayan ni Manang Melky Rigunan ay talakayin ho muna natin yung mga issue na malapit sa sikmura ni Juan de la Cruz. Oy, asahan daw ho yung panibagong pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo. Simula ho yan sa araw ng Martes. Batay ho sa pagtaya ng Mean o Platts Singapore o MOPS, posibleng tumaas ng piso hanggang piso 30 sentimo ang kada litro ng diesel, habang inaasahan naman yung dagdag na piso 20 sentimos hanggang piso hanggang 50 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng gasolina yan. Ang paliwanag ho nila, patuloy na apektado ng supply disruption sa pandaigdigang merkado ang presyo ng diesel, kaya inaasahan na magpapatuloy yung paggalaw ng presyo nito sa lokal. Pinapayuhan yung mga motorista na maganda sa dagdag presyo o singil sa mga produktong petrolyo. Ang binabanggit ho ng Department of Energy ay kanila na hong nire-review sa ngayon yun hong mandatoryo na ipinatutupad nila na minimum rollback at maximum increase sa mga produktong petrolyo. Ito ho ay para maging balanse raw, pareha o hindi malugi, hindi magsara yun hong mga gasolinahan, at para maprotektahin din yung interes ng ating mga kababayan. Pag-asa, sa mga nakalipas ho na araw, lahat ho tayo, lahat ho tayo, iisang tao yung hinahanap. Yung dati hong pinamumunuan, yung isang institusyon, Philippine National Police, ay siya ring institusyon, law enforcement ngayon, na tumutugis sa kanya. Si Senator Bato de la Rosa na absent ho sa Senado simula Nobyembre 2025, May 11 ho nang lumutang ho sa mataas na kapulungan, at makalipas ho yung 3 araw matapos ho yung palit liderato ay sumibat ho sa Senado, at ngayon ho ay pinatutugis na ng Justice Department sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court. Tayo ho ay makibalita sa DOST Pag-asa. Nasa atin hong linya si Miss Grace Castañeda. Miss Grace, good morning po. Welcome sa Isyong Pambayan. Magandang umaga din po, Ma'am Josel, at sa ating po mga taga-subaybay. Sa ngayon nga po, maulan pa rin yung panahon na mararanasan sa Mindanao, Palawan, Eastern Samar at Southern Leyte. Dala po ito ng trough ng low pressure area na nasa labas ng ating area of responsibility. Possible, mga katamtaman at paminsan malakas po yung mga pag-ulan or may short duration ng malakas na pag-ulan, kaya naman doble ingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan. May kainitan pa rin yung ating panahon. Ng forecast heat index dito sa Metro Manila ay from 43 to 44 degrees Celsius, while most areas of the country posible pong 42 hanggang 45 degrees hanggang 46
degrees Celsius, lalong-lalo na dito sa area ng Luzon at Visayas. Kaya naman po, hanggat maaari, limitahan pa rin natin yung ating mga outdoor activities at huwag po natin kalimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw dahil expect natin nasa extreme caution to danger level pa rin po yung ating forecast heat index for today. Pagsapit naman ng hapon at gabi, mataas na rin po yung possibility ng mga biglaang pag-ulan dulot po ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. And bukod po dito, yung low pressure area na nasa labas ng ating area of responsibility, huling namataan sa layong 2,195 kilometers east ng southern Mindanao. At ito po ay posibleng pumasok sa loob ng ating area of responsibility between Thursday and Friday. Sa ngayon po wala itong epekto, maliban na lang sa trough nito saan mang bahagi ng ating bansa. Yan po muna ang latest dito sa Weather Ma'am Forecast. Grace, Yes po. ma'am, binanggit mo Thursday o Friday, possible na pumasok ko sa PAR itong low pressure area na nasa labas ho ng bansa natin ngayon. Ano ho yung posibilidad na ito ho ay ma-develop bilang isang bagyo? Posible po itong ma-develop into a tropical depression at posible pang maging severe tropical storm sa mga susunod na araw. But for now po, low chance pa rin ito or within 24 to 48 hours, mababa po yung chance nito na maging bagyo. Ngunit sa mga susunod po na araw or mostly yung second half po ng week na to, is possible na po yung development natin. And so far, hindi po natin ito nakikitang magla-landfall sa anumang bahagi na ating bansa, but yung trough or extension niya po patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking area ng Mindanao. Okay. Ma'am, ngayong buwan, ilang bagyo ho yung inaasahan o posibleng mabuo pumasok po sa PAR? Ngayon pong buwan ng Mayo, isa hanggang 2 po yung posibleng mabuo or pumasok. So meron na po tayong isa nakaraan po natin and posible pa pong may isa tayong mabuo or pumasok na bagyo sa loob ng ating area of responsibility. Patapos na ang Mayo, ma'am. How about po sa Hunyo? Tama, sa Hunyo. Sa buwan naman po ng Hunyo, isa or 2 rin din po yung maaari pong pumasok or mabuo dito sa loob ng ating area of responsibility. Okay. Maraming salamat, Miss Grace Castañeda ng DOST Pag-asa. Good morning, ma'am. Happy Sunday. Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat. Sa darating ho na Huwebes at Biyernes, ang binabanggit ho ng Weather Bureau, yung low pressure area na nasa labas ho ng Philippine Area of Responsibility ngayon, posibleng pumasok ho yan ng PAR sa nabanggit ho ng mga araw. Pero sa ngayon ho, wala itong tinitingnan na epekto sa saan mang bahagi ng bansa. Maliban na lamang doon ho sa trough o buntot niyan. Mababa pa rin ho yung chance, bagamat meron nakakaunti na ito ho ay ma-develop bilang tropical depression, pero sa pagtaya ho ng Weather Bureau ay hindi naman ho inaasahan na ito ay magla-landfall o tatama sa anumang kalupaan. Alas 8:33 na ho ng umaga, oras ho natin sa buong Pilipinas.